Hallelujah. Salamat sa Panginoon, ano? Sabihin mo sa katabi mo, alam mo, napakabuti ng Lord. Kasi hindi siya nagbabago. Sabi sa atin yung verse, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kasi kung ang Diyos tulad natin, naku, ang delikado, di ba? Kaya napakabuti, karapat-dapat lang siyang purihin, sambahin at dakilain sa ating mga buhay. Dahil pag sinabi ng Panginoon, pagpapalain ka, pagpapalain ka. Wala nang question doon. Sigurado 100% yun. Purihin ang Panginoon, tayo po muna yung manalangin. Salamat po, dakilang Ama namin nasa langit na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito ay pinagkaloob mo ang napakagandang panahon, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga anak mong narito, Panginoon. Dalangin ko, Lord, sa aming pag-uumpisa, Panginoon, ang aming Sunday School, Panginoon. Una sa lahat, Father God, bigyan mo ng katalinuhan ang iyong mga anak na maunawaan namin, Panginoon, ang pagkaaralan sa umagang ito at ang magtuturong, Panginoon, sa katawan ni Kuya Mar, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng katalinuhan, wisdom, Panginoon, anointing sa pagsasalita, Father God, kapangyarihan mula sa inyong Ama, na ang lahat ng bibitawan yung mga salita ay magiging kalakasan ng iyong mga anak sa umagang ito. Salamat po, Ama, pagpalain mo patuloy si Amar, bigyan mo siya ng katalinuhan, mahapang buhay, lakas ng katawan, magandang kaisipan, pagpalain mo siya pati ang buong pamilya niya, Ama. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Ang lahat, Panginoon, ang aming kahilingan, ito po sa inyo namin pinagtitiwala, Ama. Pamidalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, natawaran pa si Amar. Welcome, Kuya. Good morning. Praise the Lord. Good morning, mga kapatid. Welcome po sa ating mga parang bagong nakita. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Welcome po. At natutuwa po tayo na kayo makasama namin ngayon. Hindi po kayo nagkamali ng pinuntahan. Dahil ang Diyos ang siyang nagtatak ng gawain ito at ang Diyos na siyang pinagmula ng ating buhay ang siyang magpapalag din po sa inyo. So, praise the Lord. Hallelujah. Maraming beses na nating napag-aralan ang turo tungkol sa bunga ng banal na espiritu. Ano po? Sa Galatians 5:22. At ang turo patungkol dito, meron pong isang nag-struck parang nagbigay sa akin ng isang napakahalagang katangian na dapat tinataglay ng bawat anak ng Diyos. Ayon sa bunga ng banal na espiritu, halos memorize na natin yung siyam na bunga ng banal na espiritu. Ano? Basahin nyo na lang sa Galatians 5:22. Pero isa po yung sinasabi ko nga po na pwede nating pag-aralan at makatutulong sa atin upang tayo ay patuloy na may exercise, yung matrain dito sa importanteng bunga ng banal na espiritu, ang kabutihan. Goodness. Yung goodness or kabutihang loob ng Diyos, yun yung kanyang very nature. Yun talaga yung natural ng Diyos, yung kabutihan. May kanta nga po tayo, di ba? Action song pa ngayon, di ba? Memorize pa rin yung siguro nila Pastora Berna. Ano yun? Yung ang Diyos ay mabuti. Paano yung action na? Ang Diyos ay mabuti sa akin. Ganda boses ko. No? Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Hindi na magpang-praise worship leader, right? Hindi ako matawarin. Ang nature ng Diyos, ang pagiging mabuti niya, which is yun yung dapat ini-expect niya sa atin as kanyang mga nilikha. Originally, yun talaga ang dapat na maging natural ng tao. Sapagkat tayo galing sa kanyang wangis, galing tayo sa kanyang image and diba? Sa kanyang mukha at kanyang wangis. And therefore, dahil ang Diyos ay mabuti, dapat tayo ay mabuti. Unfortunately, doon sa istorya na ating pong napag-aralan sa Genesis, dahil sa kasalanan, naiba yung ating nagiging kalagayan. Imbis na tayo dapat ay mabuti dahil tayo galing sa Diyos na mabuti, ang tao ay naging masama. Sabi nga sa Roma 3:23, di ba? Walang matuwid, walang kahit isa.
lahat ay hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. At yun ang masaklap na katotohanan sa ating kapanahunan. Dahil simula noon sa pagkakasala ni Cain hanggang sa ating henerasyon ngayon, yung kasalanan yun yung umiiral sa buhay ng tao. Kaya walang mabuti kahit isa. Ang saklap, ano? Nilikha tayo ng Diyos na mabuti, pero yung kanyang nilikha, nauwi doon sa pagiging hindi mabuti, sa pagiging masama. Ngayon, dahil sa ang Diyos, sabi ko nga, ay hindi nagkakaroon ng papagubago ng plano. Kung ano yung kanyang plano, talagang ito yung mangyayari at mangyayari. Ngayon gusto ko munang tingnan or balikan na yung Israelita o sa ating panahon tayo ng mga Kristiyano ay merong kaibahan sa mga tao sa buong mundo. Ibig sabihin, welcome po, good morning Ate Bel at saka Kibet na. Gandang umaga po sa inyo. Yung sinasabi kong nature ng tao originally ay makikita lamang natin ito ngayon doon sa mga anak ng Diyos. Tandaan natin na tayong lahat ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. And therefore, yung nilikha ng Diyos, sabi ko nga, ay na-influensyahan ng kasamaan dahil sa kasalanan na nakumit ni Eva at Adan. And because of that, na kasalanan yan, umiral na yung lahat ng uri ng, siyempre, ang tao dati, mga buhay nila, umabot ng 900 pataas. Dahil yung kanilang kasalanan, kumbaga, ay hindi pa siguro ganun kagrabe. Hanggang sa kinito sila, which is 969 years old, gaano kahaba yung buhay niya. Ibig sabihin, yung kanilang kasalanan nun ay hindi pa ganun kalala. Pero pagdating sa ating panahon, at sinabi ng Panginoon na hindi ko nahahayaang humaba pa ng humaba yung buhay ng tao dahil sa purong kasamaan na lamang ang kanilang iniisip, gagawin ko na lang 120. So pag umabot ka ng 120, parang umabot ka doon sa standard na life expectancy ng tao. So bakit ang tao ay mabilis mamatay? Well, sabi ng mga siyensya, dahil sa mga pagkain, dahil sa kung ano-anong ginagawa ng tao, kaya umiikli ang buhay. Pero kung babalikan natin yung scripture, kaya umiikli ang buhay ng Diyos, ng tao, dahil sabi ng Diyos, hindi ko na hayang bumaba ng gusto yung buhay ng tao, dahil puro kasamaan ang kanilang iniisip. Imagine mo yan kung puro 900 years ka na, puro kasamaan yung iniisip mo, gaano kalaganan yung kasamaan? So nakakalungkot, kaya ginawa ng Panginoon, hanggang 120 na lang kayo. May sinasabi na mayroong kaibahan yung anak ng Diyos. Pero bago tayo maging anak ng Diyos, mayroon munang isang kongregasyon ang Diyos na sa pamamagitan ng kanyang kaibigan si Abraham, ito yung magiging modelo ng aking karakter bilang ang Diyos ay mabuti. Sabi ko nga, and therefore sa pamamagitan ni Abraham, gagawa siya ng isang modelo ng mga tao na magdadala ng kanyang pangalan, ng kanyang patakaran. So, through Abraham, tayo ngayon ay kinikilala bilang mga spiritual Jews o mga Hudyo spiritually dahil kay Jesus Christ. So, kung titingnan natin, sa kabila ng realidad na ang tao talaga ang iniisip laging kasamaan, nagkaroon tayo ng mga modelo na po pwede nating pag-aralan. Gusto kong balikan natin yung mga kasaysayan ng ating pong mga patriarka, kung tawagin. At sa pamagitan ng kanilang buhay, sila ay kinagiliwan kahit na noong mga mananakop sa kanila. Kinagiliwan sila. Pero bago tayo siguro magpalaot sa ating pagkukwento, pwede ba tayong tumayo sandali? Mag-pray man din tayo para gabayan tayo ng Panginoon. Dahil ng Diyos, kami po ay lumalapit at hinihiling, Panginoon, ang iyong pong pagsama sa amin at higit sa lahat, O Diyos, ang pagbibigay ng bukas na isip at puso upang maunawaan namin, Panginoon, ang tunay mong layunin sa amin, sa iyong paglilikha sa amin bilang iyong kapartner, Panginoon, sa lahat ng creation. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang iyong mga turo, ang iyong mga aral,
at gamitin mo lamang akong instrumento, Panginoon, para maipahatid ang ninanais mo para sa iyong bayan, sa iyong mga anak. Pagpalain mo, Diyos, at ingatan kami at patuloy, Panginoon, na maging bukas ang aming puso at isip upang maunawaan namin ang iyong salita. Ito'y hinihiling namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yung pong mga patriarka, isa po sa pinaka hindi makakalimutan siguro ng mga tao, ang buhay ni Jose. Sa Genesis, simula sa 39 hanggang sa 42, something ganyan. Makikita natin doon, yung kasaysayan ni Joseph ay hindi kagandahan. Ang pangit nang nangyari sa kanya. Pero mayroong isang importanteng katangian na dala-dala ni Joseph, na sa kabila ng siya ay nandoon sa kulungan, yung katangiang iyon ay taglay-taglay niya. In the first place, siya po ay inalao ng Lord na makaranas ng ganun kapangit na sitwasyon because of His perfect plan. Ang maipakilala ang Diyos sa sangkatauhan. So, alam natin yung kwento. Ipininta siya ng kanyang mga kapatid, hinulog sa balon na walang tubig, hinako, ipininta sa mga Ismailita, at dinala sa dako ng Ehipto. At siya ay naging katiwala ng isang general ni Parao. At sa kanyang pagiging katiwala, makikita natin doon na lahat ng kanyang gawin ay pinagpapala. Parang sa termino natin sa mundo, sabi, grabe man itong kaswerte na tao na ito. Kung halimbawa, mapunta siya ng Panginas, yung iba napupulot, yung mga sikat-sikat, yung kanyang mga gipo, yung mga alimasak, yung kanya nahuhuli. Di ba? Kasi sa termino natin, ang laging maririnig natin, napakaswerte naman itong tao ito. So, ganun ang kalagayan ni Joseph sa lugar na kung saan siya ay alipin. Sapagkat siya ibininta, and therefore, ang trato sa kanya ay alipin. Ang kagandahan doon, dahil siya ay inalaw ng Lord na makaranas nito, again for the purpose na may pakilala ang Diyos. So in the long run, nakita natin yung nangyari na si Joseph ay nagkaroon ng panaginip at yung panaginip niya ngayon ay nagbibigay reminder sa Parao na yung mangyayari in the near future ay magkakaroon ng 7 years of kasaganaan. Then after that, magkakaroon ng 7 years na kahirapan, tagutom. And because of that, ang kanyang pagkakabilanggo may purpose. Siyempre, babalikan natin yung istorya. Kaya naman siya nabilanggo, galing siya doon kay Potiphar, nabilanggo siya, hindi dahil sa gusto niya, kundi may kinalaman doon sa plano ng Diyos. Nabilanggo siya dahil pinagbintangan siya na gustong pakialaman yung asawa ni General Potiphar. But hindi naman totoo yun. Dahil alam ni Joseph yung kanyang kultura na maayos, na hindi siya dapat gagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. So imagine na, akusahan siya na gusto niyang pakialaman yung asawa ng general. So nag-akusa ng ganun yung babae, dahil sa hindi nasunod yung gusto niya, ipinakulong siya. Pero doon sa pagkakakulong niya, nandoon papasok yung plano ng Diyos. Nakulong din yung cupbearer ng hari, nakulong din yung baker ng hari, at nung sila yung nagkasama sa kulungan, na naginip yung dalawa, kung yung maalala. At sa kanilang panaginip, yung lahat ng nilalaman ng panaginip, sa interpretasyon ni Joseph, ay nangyari lahat. Sabi nung isa, yung cupbearer, na naginip ako kagabi, meron daw yung ubas na may 3 baging, 3 sanga, at hitik na hitik sa bunga. Yung isa naman na naginip ako, sabi, 3 basket yung pasan-pasan ng nakapatong sa ulo ko. Tapos, kinain ng ibon yung mga tinapay na nakalagay doon. Sa interpretasyon, sabi, makakabalik ka sa pagiging cupbearer mo. Pag sinabing cupbearer, sila po yung mga nagatikim ng bago ibigay sa hari, sila muna yung titikim, baka may lason. So, sabi ni Joseph, ikaw ay makakabalik sa iyong katungkulan bilang cupbearer, at ikaw naman na hindi man pinangalanan panadero, hindi yun si Bradley ito, panadero, di ba si Bradley ito, hindi yun. Tapos, sabi niya, dahil sa iyong panaginipan,
ikaw ay mamamatay in 3 days. So nangyari lahat yun. Pero sabi ni Joseph, nung nangyari lahat ng kanyang sinabi, sabi naman niya, brother, pag nandun ka na sa hari, baka pwedeng ibanggitin mo rin, makaalis man ako dito. Aba, inabot na ng 2 taon, hindi man lamang siya naalala. Doon nagkaroon ng panaginip yung parao na na-interpret ni Joseph ng eksakto 7 years of kasaganaan at 7 years of famine. So alam naman natin yung kwento doon na ipinakita sa panaginip. May 7 baka na napakatataba sa tabi ng ilog Nile at may 7 bakang lumutang galing sa ilog at kinain yung 7 baka na matataba nung ang papayat at papangit na baka. Pero walang nagbago doon sa katawan ng mga pangit at mapayat na baka. So in-interpret ni Joseph at ang sabi niya, wala pong makakapagbigay ng kahulugan sa panaginip mo, mahal na parao, maliban sa Diyos na aking sinasamba. So doon nagsisimula na pinapakilala ni Joseph ang Panginoon. At sa kanyang interpretasyon, nakuha yung eksaktong sinasabi sa panaginip. Kaya sabi ng parao, anong suggestion mo para maiwasan natin itong ganitong kahirapan? Sige, magtalaga ka dyan ng isang taong matalino na po pwedeng mag-asikaso, kolektahin yung lahat ng harvest in 7 years para meron tayong supply doon sa 7 years na paparating ng kahirapan. Hindi man in-expect ni Joseph na siya yung ilalagay doon. Basta yung kanya suggestion lang naman. Sabi naman nung parao, sige, total ikaw yung nakapagsabi ng eksaktong mga mangyayari, wala nang ibang tao po pwedeng ilagay dyan, kundi ikaw. Di wala siyang magawa, kundi ilagay siya doon sa second in rank sa kingdom. Parao, tapos si Joseph na as administrator of the whole kingdom ng Egypt. So ganun mga kapatid, inuunti-unti nang ipakilala ng Diyos ang kanyang personality o ang kanyang pangalan sa creation, sa whole creation. Siyempre, along the way, nakita natin yung nangyari na after 400 years sa panahon na ni Moises, di ba? Na sila ay nandoon na nagkaroon ng matinding gutom at yung mga pamilya ni Joseph doon sa Canaan ay nag-survive dahil si Joseph yung administrator ng Egypt. Siya yung nag-distribute ng pagkain. Imagine 7 years na hindi makapagtanim. So grabe hirap ang inabot ng kapanahon ng yun. Actually, hindi lang yun doon sa Egypt or sa Canaan. Buong mundo po yun ang nangyaring kahirapan na yun. Nailista po yan sa naitala po yan sa mga kasaysayan. So, again, ang ating pinag-uusapan dito is yung mga katangian ng mga anak ng Diyos o ng mga Israelita, yung mga lahi ni Abraham, nakakaiba sa mga natural na tao. Sinasabi ko kanina, maraming tao sa buong mundo. Pero ang kakaiba lamang, ang katangian ay ang mga Israelita. At sabi ko nga po, tayo ay hindi man literal na Israelites by bloodline sa natural na lahi, but because of our faith in Jesus Christ, tayo ay naging kabilang sa lahi ng Israel through Jesus Christ. Now, nakita natin yung katangian ni Joseph doon, ang dala-dala niya is actually yung goodness, yung kabutihan. Na sa lahat ng ginagawa niya, ang intention niya lagi is goodness, makabubuti sa kingdom. Lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Diyos because of the goodness na taglay ni Joseph. Kaya lahat ng kanyang activity sa buhay, pinagpapala. Kahit sa atin, tingnan natin, kung ang tao ay isang mabuting tao, ang salita niya ay pwedeng isanla. Niwala kayo doon? Pero kung ang tao ay sira sa kanyang salita, wala yung goodness sa kanya, pag transaction niya kahit maliit na bagay, ayaw niya yan, hindi maaasahan, hindi mapagkakatiwalaan. So that is also a reminder to us that we must be a children of God na may tatak ng pagiging anak ng Diyos, which is yung quality na kabutihan, goodness, sa fruit of the Spirit, kasi siyam yan, di ba? Pero yung goodness ay napaka-importante na taglay ng isang anak ng Diyos. Pero, hindi po ito nagagawa overnight. Pinapractice po ito.
Kung pansin ninyo yung mga atletang naging sikat, si Manny Pacquiao, hindi siya po pwedeng maging 8th division champion kung hindi siya nagsasanay, kung hindi niya pinapractice yung kanyang skill sa boxing. At wala pang nakagawa ng kanyang nagawa. Isang dahilan doon is lahat ng kanyang ginagawa sa pagsasanay, nakapaloob yung pagsusumikap, yung goodness in everything he do ay ipinibless ng Lord. Kumbaga hindi niya dinadaya yung sarili niya. Ginagawa niya yung lahat sa kanyang pagsasanay dahil meron siyang goal, which is yung ultimate goal ni Pacquiao, malampasan niya yung record lahat ng mga boxing niyang sikat sa buong mundo. At nagawa niya. In fact, hanggang ngayon talagang siya ang maituturing na greatest of all time. At wala pang makakapantay o maaring wala nang makapantay sa kanya. Sila Ali, mga sikat, sila Tyson, mga sikat, lahat mga sikat dati. Pero walang makakagawa ng 8th division title na hawak niya. Because of his goodness. Tingnan naman natin ang kabutihan ni Pacquiao. Hindi natin sinasabing perfect siya, but because siya ay anak ng Diyos, siya ay born again Christian, lahat ng kanyang ginagawa ay may intention ng kabutihan. Of course, iba mo sa pinyong politika. Ang pinag-uusapan natin dito, yung personal na kalagayan ni Pacquiao sa harap ng Diyos. May taglay-taglay siyang goodness sa kanyang puso. Kaya halos lahat ng kanyang mga ginagawa, magnegosyo man siya, sa pamilya niya, binibless siya ng Lord. Katulad din naman ng ating mga patriarka. Isa pa sa halimbawa na may tuturing natin na taglay-taglay yung kanyang goodness, sa kabila ng siya ay alipin or bihag, si Daniel. Alam naman niyo yung kwento sa buhay ni Daniel kung paano siya pinagpala ng Panginoon at ipinakilala ang Diyos sa pamamagitan ng karanasan ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Na ipakilala sa panahon ni Moses ang pangalan ng Diyos at naipakilala ni Daniel ang pangalan ng Diyos sa kanyang kapanahonan doon sa mga extreme na sitwasyon. Si Daniel ay kaparehas ng kay Joseph ng karanasan na sa pamamagitan ng panaginip ni Nebuchadnezzar na-interpret ng eksakto ni Daniel. Kaya lang, ang sabi ni Daniel, walang ibang Diyos o walang ibang makapag-i-interpret ng iyong panaginip, mahal na Haring Nebuchadnezzar, maliban sa Diyos na aking sinasamba. Katulad din ni Moises. Hindi niya inangkin yung kanyang abilidad at talino. Nasasabi, dalhin mo dito ako mag-interpret ng panaginip mo. Magaling ako dyan. Walang ganon. Kundi sinabi niya, ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa iyo ng kahulugan ng panaginip mo, mahal na Nebuchadnezzar. So, eksakto yung kalagayan ni Joseph at saka ni Daniel. Pareho silang bilanggo eh. Pareho silang bihag. Pero sila ang naging paraan o daan ng Diyos para maipakilala yung pangalan ng Panginoon sa sanglibutan. Yung mga extreme na sitwasyon ng dalawang karakter, makikita natin na dala-dala nila yung plano ng Diyos sa extreme na sitwasyon na kanilang pinagdadaanan na ipapakilala ang Panginoon doon. Of course, yung lahat ng ginagawa nila, because taglay nila yung goodness. Kinagigiliwan sila ng mga mananakop, ng mga nakabihag sa kanila. Ay purparan man daw natin kung tayo masamang tao, kagiliwan tayo ng ating halimbawa, nakikituluyan tayo sa isang bahay. Tapos pagkakain natin, iwanan natin yung mga pinggan dyan, tapos duyan na tayo, wala na tayong labot na. Sino naman ang magigiliw sa atin? Di ba hindi naman tayo magigiliwan? No? Ibig sabihin, lahat ng kanilang ginagawa ay maayos. Hindi yung sabing taken for granted. Na mag-aaral ako para lang masabi nila Papa na nasunod ko sila. Bahala na. Basta ako mapasok lang. Pero hindi naman talaga ako nag-iisip na maging abogado o maging doktor o whatever. Basta ako mag-aaral lang. So inaabot na ng ilang taon sa school ha, hindi pa nakakagraduate. Kasi ang usapan mag-aaral lang. Maraming ganun, di ba? Pero ito, hindi lang para magsip-sip kay Pastor. Kung itong mga anak ni Pastor na ito ay hindi siguro nagkaroon ng goodness na nakita sa kanilang magulang, gagawin din siguro nila ginagawa ng iba. Amen. Pero nakita natin, gumraduate yung mga bata, maayos yung kanilang mga pamumuhay. Hindi man yan magkakaganya kung ang kanilang naging kultura ay masama.
kung walang goodness na umiiral within the family. And therefore, itong daladalang goodness ng mga Bible character na ito, na-inherit ito sa Creator. Because yung God talaga ang mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Kanta yan, di ba? So kung taglay natin yung kabutihan ng Diyos, ay tayo din naman ay magtataglay ng kabutihan niya. Siguro naman kahit sinong magulang ay matutuwa kung maririnig nila sa ibang tao, ay yung bang bata niyan ay anak ba niyo niya? Pilipining anak yan. Eh kaya palang mabait yung bata. Parang sa ikaw na magulang, matutuwa ka sapagkat nakikita yung impluensya ninyo sa anak. Mabuti yung anak, baka mabuti rin yung magulang. Kasi wala man daw namumungang mabuti sa masamang puno. At walang masamang puno na magbubunga ng mabuti. And that is the very nature of God, the character of God, na dapat taglay ng mga anak ng Diyos. Sino mga anak ng Diyos dito? Taas daw kamay. Si Gwen kasi nakatalikod. Si Talik lang. Kasi nakatalikod, di niya alam. Ang importante mga kapatid, maunawaan natin at maintindihan na tayong mga anak ng Diyos ay dapat ang pangunahing taglay natin ay kabutihan. Goodness. Ang dami yung pag pinag-usapan natin yung 5:22 ng Galatians, talagang masasabi natin na kung ang tao ay nagtataglay ng lahat ng ito, perfecto na marahil siya. Pero hindi man natin yan magagawa na ma-perfect natin. Pero isa lang ang pinaka-importante pwede nating i-practice at pag-ukulan ng panahon para maging kasanayan natin is to do good. Right? Tingnan natin. Isa pa sa magandang karakter yung nangyari kung mababasa niyo yung kay Mardochio at kay Esther. Di ba? Bihag din sila. After ni Nebuchadnezzar, yung Persian authority or empire naman ang umiral. At si Mardochio, sa kabila ng kanyang pagiging mababa yung position, security guard lang siya eh. Nasa may gate siya. Ibig sabihin, pag nasa gate ka, security guard ka. Nagkagawa ng isang remarkable goodness si Mardochio sa hari na si King Darius ba o si Xerxes? Kasi si Darius yung tatay, si Xerxes ay anak. Si Xerxes. Nung makagawa ng mabuti ang Mardochio na ito, parang binaliwala, hindi man lamang nabigyan ng kahit na reward, isang palot man lamang na hotdog o kaya isang ice cream o isang Oreo, whatever. Hindi man lamang siya nabigyan. Kaya nga, ng isang pangyayari na yung hari ay hindi makatulog, sabi niya, pakikuha na yung libro ng kasaysayan. Basahin mo nga sa akin. Binasa ng kanyang tagapag-alalay at nakita doon na mayroon isang pagtatangka, assassination plot against the king, yung dalawang opisyal ng hari, gustong patayin ang haring Xerxes na isulat, na idokumento. At ang nag-reveal sa hari ay si Mardochio. Pagkatapos noon, wala nang nangyari. Parang baliwala lang yung ginawang mabuti ni Mardochio. Pero nakasulat sa kasaysayan. One time, itong si Gahaman. Oo. Aba, grabe yung kanyang pagbilib sa sarili. Sabi niya, ako na talaga ang pinaka-the best sa lahat ng mga sekretaris ng hari. Akalain mo yan, ako lang yung inimbitahan ni Queen Esther doon sa kanyang piging. At halos lahat na tao ay talagang nag-yukok sa akin. Pero isa talaga, sa termino natin, nabubuisit talaga ako dyan kay Mar na yan eh. Hindi si Mardochio. Na nandyan sa gate, may hindi man lamang magyuko sa akin. May hindi man lamang tumayo. Yung kanyang pagkakaupo doon sa kanyang silya, sa kanyang siguro sa gwardiya, hindi man lamang maggalaw. Naiinis talaga doon si Haman. Pero, balikan natin yung kasaysayan ng kunti. Itong si Haman po kasi ay galing sa lahi ni Esau, na kapatid na kambal ni Jacob.
Samantalang itong si Mardukyo ay galing sa lahi ni Jacob, ni Israel. Yung sa dulo, sa taas ng istorya. So alam naman natin, hanggang ngayon nakikita natin yung labanan sa Israel, sila pa rin yan. Yung lahi ni Esau at saka yung lahi ni Israel, talaga yung tunggalian hindi mapuputol. Maliban doon sa mga Palestino, yung mga original na dyan, yung mga nakapalibot sa kanila, yung mga bansa na Syria, Lebanon, and so forth and so on, yung mga yan, halos mga kaparintisis nila, yung mga Ammonites, yung mga Moabites, yan yung mga kaparintisan ng mga Israelita. Pero yung digmaan nila mula noon hanggang ngayon ay tuloy-tuloy. Now, balik tayo sa kwento. Na itong si Mardukyo, sa kanyang nagawa, hindi man lamang naparangalan nung nabasa, nung alalay ng hari, kung ano yung ginawa nitong si Mardukyo na ito para sa kanya, sabi niya, dapat pala yung parangalan. So doon sa istorya makikita natin, ang in-expect ni Haman na siya yung pararangalan dahil sabi, may tao dyan sa labas. Sino yan? Sabi ni alalay ni hari, si Haman. Sige, papasukin mo. Siyempre, tawag nito, kumbaga, executive secretary ng hari. Hiningi niya yung advice, hiningi ni Xerxes yung advice. Ano kayang magandang gawin natin dito sa taong gustong parangalan ng hari? Ang expected ni Haman siya. Kasi sino pa naman ang sikat dito sa kingdom na ito? Ako lang yung inimbitahan ng mahal na Esther, mahal na rin ng Esther. At ako lang yung laging kinakausap ng mahal na hari. Ang akala niya siya yung pararangalan. Kaya sabi ng Haman, gawin natin gahaman, dapat dyan, pasakayin sa kabayo ng hari, pasuotin ng damit ng hari, kurunahan ng kuruna ng hari, at iikot sa buong lungsod at isisigaw na ito ang kinalulugdan ng mahal na hari. Pagkatapos niyang sabihin yun, sabi ng hari, o sige, gawin mo yan kay Mardukyo. At sakit doon, ano? Grabe yung expectation niya na siya. Tapos yung palang kinabubwisita niya, sorry sa termino, ngayon pa pala ang pararangalan. At siyempre maghilahila ng kabayo, ito ang kinalulugdan ng hari. Ay, ang sakit noon. Di ba? Pero, again, the reason why nagkaroon ng ganong parangal kay Mardukyo, because of his goodness. Naging mabuti siya kasi kung masama siya, pabayaan naman yan. Bahala ka dyan magpatayan kayo, labot ko na. Pero dahil si goodness na taglay ni Mardukyo, inireport niya sa hari yung plano na pagpaslang sa hari na napabayaan, hindi man lamang sinabigyan ng kahit anong reward, yung pala nga sa perfect plan ng Diyos. So, nangyari, nagpagawa si Haman ng bitayan kay Mardukyo kasi eksakto, kinabukasan ika, pagkatapos ng parte doon kila Queen Esther, papapitay ko na yan si Mardukyo kasi inis na inis ako dyan. Kaya nagpunta siya sa hari para hingiin yung kanyang basbas na kailangan ibigay itong Mardukyo nito kasi naiinis ako dyan, hindi man lamang nagaluhod o nagabaw sa akin. Ang nakalulungkot na pangyayari, yung kanyang ginawang bitayan kay Mardukyo, siya ang ibinitay kasama yung buong pamilya niya. Dahil sa kanyang pagiging gahaman. Sa pangalan pa lang ko sa Tagalog, Haman, gahaman, di ba? Sukab-sukab kung sa Ilonggo pa, guro, no? So, walang goodness kay Haman. Pero kay Mardukyo, nandoon yung punong-puno ng goodness niya. So, yun po yung ilang mga importanteng karakter na makikita natin sa Old Testament. Aroy, introduction pa lang ako. Malapit na pala akong matapos. Hindi ko napansin yung oras. Introduction pa lang ako. Gayong pa man, ang sabi po mga kapatid, dito sa Lucas chapter 6, verse 35. Sino yung nakakuha? 6:35. Sabi po dito, datapat ibigin ninyo ang inyong kaaway. Datapat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. At magpahiram kayo sa
o magpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawalan ng pag-asa at malaki ang sa inyo'y magiging ganti at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing sa masama. Sa English, maganda sana ito. Nang sinasabi dito, sa turo ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway. Gawan mo ng mabuti kahit na masama yung ginagawa sa inyo. Para makita na kayo ay mga anak ng Diyos, maituring na mga anak ng Diyos. Kasi kung hindi gagawin ng anak ng Diyos yung mga ganitong katangian, wala tayong pagkakaiba sa mga tao sa mundo na walang pagkakakilala sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang mga apostoles, gawa ninyo ng mabuti ang kahit na taong masama. Kaya bang gawin natin yun? Parang ang hirap, ano? Yung inapi-api ka na, sinasalbahe ka na, pero ang sabi ng Panginoon, gawan mo ng mabuti. Mahirap gawin kung sa walang banal na espiritu. Mahirap gawin kung wala ang bunga ng banal na espiritu, which is yung ating sinasabi nga, yung kabutihan. Pero magagawa pala ito kung ating taglay ang banal na espiritu na siyang tatak ng pagiging anak ng Diyos. At kung tayo mga anak ng Diyos, therefore, magagawa natin ito nang walang kahirap-hirap. Kaya natin gawin. At kung tayo nga ay mga anak ng Diyos, ito yung malungkot eh. Mabuti na yung ginagawa mo, pinagsasamantalahan at inaabuso ka. Marami pong nangyayaring ganito. Sasamantalahan yung pagkakataon. Kapatid, sali ka dito sa aming tawag nito, networking. Yung mga usas, diba? Yung malimit na biktima, yung mga anak ng Diyos. Kasi yun yung mabubuti, yung mababaan loob. Ikaw naman, dahil anak ka ng Diyos, mabait ka, maawain ka. Sige, sali ako dyan, aroy, pag-abot ang chimpo, nandali ka, na-scam din. Abot din yung kwarta. Simple din. Pero sabi ng Panginoon, gawa na pa rin ang mabuti. Ay, kayo urang mga Kristiyano, permitin lamang yung abusan ng mga tampanasan. Mamanda na ang sitwasyon, real talk po. Pag kami sa simbahan, akala mo lahat ay mga anghel. Yung pala meron pala doon, nagmukhang anghel. Tapos pag lapit siya, bait-bait, di ba? Subukan mo itong produktong ito. Ano nga gano'n ba? Tapos bundang uli, na-scam ka na pala. Kawawang mga bulagi. Kaya maging may wisdom din po tayo. Yung kabutihan dapat nating taglay, but we must have also in discernment and wisdom para naman maintindihan natin. Hindi palibasa for the game, ikaw na lagi yung api-apihan. We must also consider the law of the land na nasa batas din po. Huwag tayong magiging parang kawawa na lang tayo, lagi na lang tayo na pagsasamantalahan. Totoo po yan eh, hindi naman po biro-biro yan eh. But the reminder finally mga kapatid, kasi may oras po tayo, taglayin natin ang bunga ng banal na Espiritu, which is the goodness. And all of those fruit of the Holy Spirit must be acquired or kailangan taglayin natin bilang mga anak ng Diyos para makita yung tunay na pagiging anak ng Diyos sa atin, yung tatak ng kanyang banal na Espiritu, which is the fruit of the Holy Spirit. Which we are talking now is about the goodness dahil yun po ang dapat nating i-practice the whole life na meron tayo. Kahit na sabihin nga, pagsasamantalahan tayo, but we have to do still what is good in blessing to the Lord para tayo maging tunay ng mga anak. Panginoon, salamat po sa umagang ito sa mga bagay namin na pag-usapan. Tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy namin itong maging practice, ang maging mabuti sa aming kapwa, at kahit na kami minsan, Panginoon, ay naabuso na, ay manatili pa rin kami maging mabuti sa aming kapwa. Tulungan mo kami, Panginoon, na tunay nga na maging anak ng Diyos, at kami, Panginoon, ay patuloy na maging mabuti sa lahat ng aspeto ng aming pag-iisip, sa aming paggawa, at sa aming pagsasalita. Pagpalain mo, Ama, ang iyong mga anak. Salamat po sa mga ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Morning. God bless.